Ayan, ito na naman tayo mga kapatid. Ito na naman tayo. Palagi. Ayan. Palagi tayong nagiging masunurin. Ayan, pinipilit natin yan mga kapatid dahil yan ang ating obligasyon dito sa buhay na ito na ibinigay sa atin ng ating Ama. Ito yung natatanging paraan para tayo ay makalapit sa ating Ama na lumikha sa atin at lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Itong buhay na ito, gamitin natin ito mga kapatid, itong buhay na ito sa paglilingkod sa ating Panginoong Sisaw Ama. At bago tayo dumako sa ating mensahe na tinanggap na naman ngayon mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Saan man kayo naroroon mga kapatid, ano man ang katayuan sa buhay, ano man ang inyong kulay, walang pinipili ang ating Ama na itsura ng tao. Ang hinahanap lang niya ay ang sumusunod sa kanyang mga kautusan. Nakikinig, bumabasa, nakikinig at tumutupad ng kanyang mga utos. Kaya sa inyong lahat mga kapatid, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at aking Hari ng mga Hari, nakagaya din ninyo mga kapatid, inyo ding Panginoon ng mga Panginoon at inyo ding Hari ng mga Hari. Biyaya at awa at kapayapaan niya na ibinigay niya sa atin ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ito mga kapatid na palaging nakikinig, kahit baliwalain nyo yung panunood, ipikit nyo na lang ang mata nyo mga kapatid, makinig na lang kayo. Ipikit nyo ang mata at imulat ninyo ang inyong puso at isipan mga kapatid, lalong-lalo na ang inyong tainga na may pakinig. Dahil hindi lahat ng tainga mga kapatid may pangdinig. Kaya kayo na mayroong mga pangdinig, may tainga na may pangdinig ay makinig. Dahil sa pakikinig mga kapatid, marami tayong malalaman. Yan ay mas higit yan kaysa sa mata, yung pakikinig mga kapatid. Dahil yung mata pwedeng dayain, pero yung pakikinig hindi. Hindi mo pwedeng pikiin yung tainga, pero yung mata mapipeke mo mga kapatid. Diba? Isang halimbawa, ang nagagawang pamamiki sa mata. Pag ngayon panahong ito ngayon mga kapatid, pag nakakita ka ng mga tao, lalo na dyan sa mga siyudad, dahil dito sa amin mga kapatid, probinsya kasi dito Singabia, San Jose Bagao, Cagayan, at ito ay nasa Zone 7 kami mga kapatid, sa dulo ng barangay namin na Singabia. Dito bihira ka makakita ng mga tao, di kagaya sa syudad, sa lungsod, sa city, marami kang makikita dyan. At yung ang mga mata ng tao madaling madaya, napepeke. Kagaya nung nabanggit ko, yung tainga natin hindi kayang pikiin. Ano nga ba kayo dyan? Kung ano yung naririnig natin, tunay yun. Pero yung mata natin, mayroon tayong nakikita na hindi naman totoo. Sa syudad, pag pumunta ka, inuulit ko, marami kang makikita na magagandang lalaki, magagandang babae, pero hindi mo sure kung tunay. Maraming magandang babae, pero hindi mo sure kung tunay. Dahil halos iisa na yung itsura ng tunay na babae sa kanong bakla ngayon. At ganoon din, yung tumboy, nawawalan na rin ng dibdib. Pinapatanggal, akala mo yung lalaki. Hindi lang kasi lang may tago ngayon na pa-opera yung ganito, yung tawag dyan. Yung mga kalalakihan na nagiging babae yung itsura.
tawag dito? Adam's apple. Adam's apple. Ah, apple, mansanas ni Adam. Adam's apple. Mansanas ni Adam, Adam's apple. Tama ba yun? Yung Tagalog nun, ang pagkaalam ko yun ang Tagalog nun eh. Adam's. Adam's apple. Diba? Mansanas ni Adam. At ito mga kapatid, mayroon na naman tayong mensahe na dapat natin pakinggang mabuti at unawain. Dahil napakarami ng biktima ng mga maling turo. Napakarami. Isa na ako dyan, nabiktima ako dyan. Biktima ako ng mga maling turo. At ito nga yung pinagpapasalamat ko sa ating ama dahil ako'y tinawag niya at itinuro niyo sa akin na lumapit ako sa kanyang panganay na anak, ang aking Panginoong si Isa. Pinili ako ng ating ama, dinampot niya ako, kinausap niya ako, sabi niya sa akin, lumapit ka sa aking panganay na anak. Ituturo niya sa iyo kung ano yung dapat gawin, kung ano yung mga dapat sabihin. Lahat itinuro na sa akin, pati sa pagkain. Isipin niyo mga kapatid, grade 4 lang ako. Marami yung nagsasabi na hindi naniniwala na ako ay grade 4 lang. Pero malalaman nyo sa pagsasalita ko lang, saka yung hindi ako nagtuturo ng English dahil hindi ako marunong mag-English mga kapatid. Grade 4 baga, walang alam sa English yan. Merong kapiraso, yung pang-araw-araw na ginagamit ng mga tao na English, palagi ko naririnig, ay yung iba nun na naunawaan ko rin mga kapatid. At yun nga, yung pagkatawag sa akin ng ating ama ay tumutukoy doon sa sinasabi niya na binabago ko ang lahat ng mga bagay. Sinasabi niya. Wala pala doon sa mga nagsipag-aral ng Biblia, seminar, mga seminarista, wala pala doon yung kaligtasan mga kapatid. Wala doon ang tunay na turo. Yung matuto ka lang na magbasa, bumasa at sumulat, sapat na yun. Sapat na yun mga kapatid para matutuhan mo ang mga aral ng ating ama. Hindi na kailangan kung ano-anong turo pa na mula sa tao ang dapat nating tuklasin. Dahil andito sa banal na kasulatan ng tunay na turo. Kagaya nung mga itinuturo ni Pablo, sinasabi niya na pag natupad na daw yung pag-ibig sa kapwa ay natupad mo na yung buong kautusan. Pag marunong ka daw umibig sa iyong kapwa ay natupad mo na yung buong kautusan. Maling turo yun mga kapatid. Baka sa next na Sabado ito ating talakayin. Iba yung nakakuha ngayon eh. Iba yung nakasaksak na sa ating puso na mensahe ngayon. Abangan nyo ito sa susunod na Sabado siguro ito. Yung hindi natin magagawang ibigin ng tunay na pag-ibig ang ating kapwa hanggat hindi natin iniibig ang Ama. Iyon yung susunod na ating mensahe na ating papakinggan sa susunod na Sabado. Sa ngayon mga kapatid, ang mensahe natin ngayon ay ang dapat nating paniwalaan at aral na turo na dapat ihayag, tandaan at tuparin. Ay ito nga mga kapatid, ito yung tunay na aral o magandang balita.
ito man ay ating palaging nababanggit noon pa man. At palagi din naman natin binabalik-balikan. Dahil para sa akin mga kapatid, ito yung pagkain na kailanman ay hindi ako nagsasawa. Ito yung pagkain na hindi nakakaumay para sa akin mga kapatid. Itong aral na ito. Dahil dito unti-unting nalilinis ang buo nating pagkatao. Ang buo nating katawan. Dahil mga kapatid, maniwala man kayo hindi, sabi ng banal na kasulatan, may katawang ukol sa lupa at may katawang ukol sa langit. Para maging ukol sa langit ang iyong katawan, kailangan ikaw ay maging malinis sa pamamagitan ng kanyang buong kautusan, mga kapatid. Ito yung dapat nating paniwalaan. Lahat na dapat nating paniwalaan ay ang mga salita na may kaugnayan sa mga sinabi ng ating Panginoong si Isaw Amo. Maraming salita na mababasa tayo dito sa banal na kasulatan at itinuturo ng iba na hindi naman kaugnay sa mga sinabi ng ating Panginoong si Isaw Amo. Walang kaugnayan doon mga kapatid. Itong magkasunod na mensaheng ito ngayon at sa susunod na Sabado ay halos magkaparehas mga kapatid. Mayroon lang kaunting pinagbago. Kaya nga sinabi ko halos magkaparehas. Dahil sabi niya nga doon sa sa yung sulat ni Pablo doon sa Roma 10:11 hanggang 17. 10:11 hanggang 17. Tingnan niyo mga kapatid. Mag-focus, ibig sabihin ba ng pan? Dahil yung focus kasi palagi ko na lang naririnig. Focus? Ano ibig sabihin ng Tagalog sa focus? Mag-concentrate, yun, focus, concentrate. Tutukan nating mabuti. Ay makinig na mabuti mga kapatid. Ay mapalad kayo pag kayo ay nakinig na mabuti rito sinasabi. Napakapalad ninyo. Sa kabila ng napakarami na hindi naniniwala dito. Dahil kaya nangyayari yun na pamilya ko lang naniniwala sa ngayon dahil yun yung nakasulat na ang pagdating ng anak ng tao, ang kaarawan ng tao, ay kagaya din ng kaarawan ni Noe. Kung nababasa niyo kung kayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Ngayon, ilan lang kami dito mga kapatid. Ilan lang kami dito na marunong nang makinig. Dahil yung marunong makinig ay talagang nakatutok at nakatingin sa nagsasalita. Yun yung mga marunong makinig mga kapatid. Para maunawaan, ilan lang kami dito na kumpleto na ang pangunawa. Mabibilang lang sa mga daliri ng kamay at paa mga kapatid. Yung nabanggit natin bersikulo kanina, kapitulo at bersikulo ay ang Roma 10:11 hanggang 17. Basahin na natin. Sapagkat sinabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Kita nyo, maraming nananampalataya mga kapatid. Yan yung karamihan na binabanggit ng nagsisipagturo, pananampalataya. Pananampalataya. Magkaroon ka lang ng pananampalataya. Maalala mo lang ang Panginoon. Yun daw ay isa ng pananampalataya, yung maalala. Tama ba yun mga kapatid? Tuloy natin. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego. Sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. At mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Sapagkat ang lahat
na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Siya nawa. Yung palang tumatawag sa pangalan pala ng Panginoon lang ang maliligtas. Pero meron kasalungat dito na idinagdag bago itong kwan. Tingnan nyo doon sa 9. Balik tayo sa 9. 10:9. Basahin natin. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaugnay ba ito sa kaligtasan, mga kapatid? Karagdagan ba ito sa kaligtasan? Tapos binanggit dun sa 13, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Dinagdagan. Pag naniwala ka daw na binuhay, na maguli ng Ama sa mga patay, ay maliligtas ka. Alam mo mga kapatid, yung binabanggit dito sa na walang ibang pangalan sa silong ng langit na binigay sa tao. Nasukat natin ikaligtas. Walang ibang pangalan. Kaya tama ito nandun sa 13. Dahil alam ng lahat ng ating Panginoon na si Isa ay pinatay at muling binuhay. Maraming naniniwala ng ganon. At yung iba ay nangamatay na nga, nangapahamak, nangadisgrasya mga kapatid. Diba? Pero dito ngayon, itong pangalan na ito, pag tinawag mo ito, ang pangalan ng Panginoon ngayon, ligtas ka, sinasabi ko sa'yo. 100%. Pag tinawag mo ang kanyang pangalan, mga kapatid, ligtas ka. At yung kanyang pangalan nandun sa Zacarias 15:9. Kayo na lang ang bumasa doon, mga kapatid. Dahil ito'y paulit-ulit natin binabanggit. Yun yung kanyang pangalan. Kaya kung gusto mong maligtas, maniwala ka dun sa pangalan na yun. Nasa Zacarias 14:9. Yun, nandun yung kaligtasan. Sa pangalan na yun, mga kapatid. Tuloy natin. Hanggang 17 ito, mga kapatid. Sa 14 na tayo. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Yun ang tanong. Sinasampalatayanan mo ba yung pangalan ng Panginoon ay isa na yun, mga kapatid? Kaya ang tanong dito, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Tatawag ka ba doon? Kung hindi ka naman sasampalataya, doon sa pangalan ng Panginoon, nandun sa 13. Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano kang tatawag kung hindi mo sasampalatayanan yung kanyang bagong pangalan? Ayun, paano ka maliligtas ngayon, mga kapatid? So, ituloy natin. At paano silang magsisisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? Ngayon mga kapatid, wala na kayong masasabi dahil napapakinggan nyo ngayon. At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Ito na mga kapatid, hindi na problema dahil nandito sinugo ng Ama ang tagapangaral sa inyong harapan. Nagsasalita ngayon sa inyong harapan, mga kapatid. At paano silang magsisipangaral kundi sila mga sinugo? Kita nyo. Nandito mga kapatid, sinugo. 7 kami sinugo, mga kapatid. Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Datapat silang lahat, hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Sapagkat sinabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Kaya nga, ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Isa. Kita nyo,
Ang nakasulat dito, yung ipinagbabawal ng ama na ituro na pangalan ng kanyang panganay na anak. Dahil inuutos ng ating Panginoong si Isa na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Kaya hindi namin naaral dito na ang Panginoon ay Kristo. Ang Panginoon ay si Isa, mga kapatid. Dahil yun yung pangalan na walang kupas, nangingibabaw sa lahat ng pangalan, mga kapatid. Yan ay pangalan na lalo sa lahat ng pangalan. Mas mataas yan kaysa sa pangalan ng mga anghel, mga kapatid. Ayan, mga kapatid, sana naririnig niyo pa rin ako dahil malakas ang ulan. Wala kayong magamit na mic, mga kapatid. Ayan, lalakasan ko na lang yung boses ko at ako ay mag-ano na lang, mag-i-charge ko na lang yung aking anong tawag ito? Lalamunan. Para huwag malobat. Ito yung charger ko, mga kapatid, yung mainit na tubig. Baliktad sa mga iniinom ng karamihan. Pag sa ganitong sitwasyon na ay iniinom ay malamig, mainit yung sarong para matanggal yung kumakati yung lalamunan ko, mga kapatid. Ang pinag-uusapan ay yung mga aral ng ating Panginoong si Isa. At binabawalan ng dyablo na huwag lumabas sa ating bibig yung mga aral ng ating. Kaya nga ito, doon sa 17, na last natin nabanggit, kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig. Diba? Kagaya nung unang nabanggit natin kanina, sa bungad ng ating paglilingkod sa ating Ama. Napakahalaga yung makinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Isa, ng ating Panginoon. Yun ang dapat nating paniwalaan. Ang salita na may kaugnayan sa sinasabi ng ating Panginoong si Isa, o Ama. At nandun nga sa Juan 12, 44, 47 hanggang 50, mga kapatid. Juan 12. Tingnan natin, Juan 12. Juan 12. 44 hanggang 12. Hanggang 50. 44 hanggang 50. Ayun. Parang haba, pero may ikli lang ito, mga kapatid. Marami lang yung bersikulo. Pero maikli yung mga nakasulat sa bawat bersikulo. Juan 12:44 hanggang 50. Basahin natin yung mga salita ng ating Panginoon na si Isa, na nakasulat sa mga aklat ni Juan 12:44 hanggang 50. Yan, simulan na natin. At si Jesus, yan, pwede natin banggitin yung Jesus dahil hindi naman pinagbawal na sabihin na siya ay Jesus. Ang pinagbawal niya ay Kristo. Kasulat yun. Iniaral sa atin yun. Kung ito inyong narinig na. Basahin na natin. At si Jesus, Isa ang kanyang pangalan ngayon, ay sumigaw at nagsabi. Pakinggan niyo, mga kapatid, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Dahil siyang kapangyarihan ng ating Ama na sinugo niya dito sa lupa. Sa mga tuwid, siya yung panganay na anak ng ating Ama na nasa langit. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman.
at kung ang sino mang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kaniya'y hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Alam mo mga kapatid, ito sinasalita kong ito ay salita nga ng ating Panginoon. Parang salita ko dahil lumalabas sa aking bibig. Pero ito'y salita ng ating Panginoon na si Isa. Kaya yung aral ng ating Panginoong si Isa nung nandito pa sa lupa at yung aral na naririnig ninyo ngayon sa akin ay iisa, mga kapatid. Dahil ako at ang ating Panginoong si Isa ay iisa. Iisa ang sinasabi, mga kapatid. Dahil sinabi din natin Panginoong si Isa na ako ang una at ang huli. Ako ang una at ang kasama ng huli. Siya ang nagdadrive sa akin, mga kapatid. Wala akong magagawa kung hindi niya ako inaalalay. Hindi ko ito masasabi kung hindi niya sinabi sa akin. Hindi ako makapagtuturo kung hindi niya ako tinuruan. Hindi ako makapangaral kung hindi niya ako inaralan. Kaya ang lahat ng ito, mga kapatid, ay mula sa aking Panginoong si Isa. Ayun, sana may nakuha kayo dito sa talatang ito na ating pinaghahati-hatian, mga kapatid. Ito yung dapat nating mga paniwalaan. Kagaya nito, mga kapatid, salita niya. Nandun sa Mateo 10:32 hanggang 42. Mateo, tingnan nyo. Hanapin na naman natin, Mateo 10. Atras tayo ng konti, mga kapatid. Ikatlo. Pakatutukan natin mabuti ito. Dahil ito yung karunungan na mula sa langit. Diba? Kakaiba. Hindi ito basta-basta. Yung nabanggit natin, Mateo 10:32 hanggang 42. 32. Tapos hanggang katapusan naman to. Yan. Simulan na naman natin. Mateo 10:32 hanggang 42. Alam, makinig mabuti, mga kapatid. Ito'y para sa inyo. Para sa inyo ito. Nakikinig. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit.
Yung pagkikilala kasi sa ating Panginoong Isa, yung tandaan kung ano yung kanyang mga itinuturo. Tandaan at gawin, mga kapatid. Kaya sabi niya, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Yan. 33 hanggang 42 tayo. Datapat sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Yung mga turo ng ating Panginoong si Isa o Ama na ating tinanggap ay hindi natin ipinahayag, hindi natin ipinakilala sa ating kapwa tao. Ha? Ay ikakaila din tayo ng ating Panginoong si Isa o Ama sa harap ng ating Ama na nasa langit. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Alam niyo yung tabak, mga kapatid. Sa Ilocano, buning. Sa Tagalog, pati ng Katagalugan, itak. Tabak, itak. Ang may ibang salita pa na espada. Espada ata ang panito. Yung bulo, jungle bulo. Yun, bulo, may bulo. Ay, tuloy natin, tayo sa 35 na. Sapagkat ako'y naparito upang pagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama. Ano? At ang anak na babae laban sa kanyang ina. Inara namin, nakita na ba kayong ganito, mga kapatid? At ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Diba? Ito yung mga mga kapatid, ito yung mga hindi sumusunod sa utos ng ating ama. Ganito ang nangyayari sa kanila. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ngayon, alam niyo ba ibig sabihin nito, mga kapatid? Mas pahalagahan natin ang utos ng ating ama kaysa sa ating mga kapatid, anak o magulang. Dahil pag gumawa ng masama ang ating kapatid, magulang o anak, tapos itinago natin, pinatakas natin, ginastusan natin para siya ay mayroong gagamitin sa kanyang pagtatago sa batas, ay hindi gusto ng ating ama yun. Ayaw ng ama nung ganun. Ang utos ng ating ama, magturo ng mabuti. Yung nagkasala dapat parusahan. Ganun ang gusto ng ating ama. Huwag nating ibigin, mga kapatid, magulang o anak na sumusuway sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Lalo na yung sinasabi ko, yung mga katamaran na yan. Sa panahon ngayon, napakadali ang parusa ng ating ama sa mga taong suwain. Madali nating tatanggapin niya. Dahil ngayon ay panahon at araw ng ating Panginoong si Isa. Hindi na ngayon panahon ng tao. Hindi na ngayon araw ng tao. Ito yung isang araw na sinasabi ng ating Panginoong si Isa o Ama na siya ay magbabangon. Muling tatayo yung kanyang mga salita, kanyang mga utos. Saan na tayo? 38 hanggang 42 tayo, mga kapatid. At ang hindi nagpapasa ng kanyang cross at sumunod sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Yung cross kasi, yun yung obligasyon natin sa buhay. Kung tayo may pamilya, ay unahin nating turuan yung pamilya bago yung ibang tao. Dahil pag may sumunod sa turo mo na ibang tao, tapos yung pamilya mo ay hindi naman sumusunod sa'yo, yun ay kasalanan na naman, mga kapatid. Dahil ang
ang unang inuutosan ng ating Ama na dapat turuan sa kanyang mga lingkod ay ang mga anak, pamilya o kapamilya, mga kapatid. Yun ang unahin. Ay, maraming ganyan, mga kapatid. May mga relihiyon na ganyan. Libo, milyon yung kanilang kasapi sa relihiyon, pero silang magkakapatid nag-aaway-away. Hindi nagkakaisa, hindi magkasundo. May ganyan, mga kapatid, milyon yung ano. Pero yung mga kapatid niya, nag-aano sila, nag-aaway dahil sa kinikita. Yun yung malaking pinagkaiba dito, mga kapatid, sa amin, dito sa atin, kung ikaw ay kasapi na nakikinig dito. Dito kahit katiting, wala kang makikita ditong ito ay ginagawang negosyo, kahit katiting. Wala kang makikita dito na ito ay masasabi mong negosyo, mga kapatid. Dahil ito ibinaba ng ating Ama dito sa lupa sa ikaliligtas. Hindi sa ikayayaman o ikalalago ng negosyo, mga kapatid. Kaya ngayon, hindi ko pa maiparehistro dahil walang pera. Walang pera dito, mga kapatid. Walang kayamanan dito na makikita ka. Ang makikita mo lang dito kaligtasan, mga kapatid. Siguridad mo sa araw-araw ng pamumuhay. Yun ang nakasure dito. Wala dito nga nigo-negos. Tulungan. Nandito. Magmalasakitan. Magdamayan sa gawaing itinuturo ng ating Ama. Yun yung mga nandito, mga kapatid. Sana tayo ngayon? 39 na? Ay, 39. Ang nakasusungkong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Alam niyo, kapatid, dito ay malalim na talinghaga ito. Dahil sabi nga niya dun sa isang talata, ang sumasampalataya sa kanya ay lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ay yung sumasampalataya sa kanya. Lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ang nakakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Yung ikabubuhay kasi, mga kapatid, kayamanan eh. Kung ikaw ay may kayamanan, hindi mo naman inaalay o ginagamit sa pagsunod sa utos ng ating Ama, mawawala. Dahil yun yung kabuhayan mo eh. Ang nakakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong nito. Kung ikaw ay may kabuhayan, nabubuhay ka, na may kabuhayan ka, kailangan, sabi nga niya, ipagbili mo ang iyong lahat ng pag-aari at sumunod ka sa akin. Di ba yung pag-aari ay kabubuhay yun, kabuhayan yun, mga kapatid. Ngayon, ipagbili mo, ipamahagi mo sa mga dukha. At ikaw ay makakasumpong ng buhay. Diba? Kung may buhay, may kabuhayan ka, ipamahagi mo sa mga dukha. Kailangan, mga kapatid, gagamitin sa mabuting paraan, hindi yung basta mamamahagi ka. Titingnan mo rin yung babahagian mo kung sila ba ay tunay mong kapatid, sila ba ay sumusunod sa utos ng ating Ama. Dahil kung hindi ganun ay huwag na. Dahil pag binigyan mo sila ay lalong lalala ang paggawa nila ng kasalanan dahil sa mga tinatanggap nila na biyaya, mga kapatid. Kailangan turuan muna ng pagsunod sa utos ng ating Ama bago mo bigyan ng biyaya ang iyong kapwa. Para wag nang lumala, mga kapatid, yung kasalanang ginagawa. At ito yung tunay na kabuhayan, mga kapatid. Kaya sabi nga dun sa banal na kasulatan, magsigawa kayo, hindi sa pagkain na papanis, kundi sa pagkain tumatagal, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Yun, yung pagkain tumatagal.
sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Ako po yung mga kapatid, ito yung binibigay ko sa mga tao, yung buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pagtupad ng bawat isa sa buong kautusan. 40 na tayo? Siya nawa. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinanggap, at ang tumanggap sa akin ay tinanggap ang nagsugo sa akin. 41. Ang tumatanggap, ito yung isa na dapat nating pakatandaan, mga kapatid. Itong dalawang huling talata na ito. Versikulo 41 at 42. Pakatandaan nyo ito, mga kapatid. 41. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. At ang tumanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. May nagpaliwanag na ba sa inyo, mga kapatid, ng tungkol sa versikulong ito? O dito sa atin, ay paliwanag na ba ito sa atin? Dito naipaliwanag na daw ito, mga kapatid. Dahil ang karamihan kasi ng mga mensahe na lumalabas sa aking bibig at mula sa aking Panginoon Isa ay hindi ko natatandaan. Ngayon, kaya kami may listahan. Ay nagtatanong dito din ako pagkatapos kung ano yung mga nabanggit, mga kapatid. Dahil hindi yung pagkatao ko ang nag-aasimbol o gumagawa ng mga salitang itong, mga kapatid. Dahil kung ako, natatandaan ko sana pagkatapos. Ayan. Nakikita nyo na lang sa aking ginagawa, mga kapatid. Doon sa 42, at sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang basong tubig o saro na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kaniya. Alam niyo, ibig sabihin ng maliliit. Siguro sa atin na kumpleto naman na ang buhok, alam natin kung ano ibig sabihin ng maliit. Dukha, mga kapatid. Yun yung tinatawag na maliit. Pag sinasabi ang malaking tao, ibig sabihin nun mayaman, mga kapatid. Malalaking tao yung binanggaan. Pero pag sinabing, maliit lang lang palang tao yung mga yan, yung katakutan na ano lang yan, kaliliit ng mga yan. Diba? Yun ay ibig sabihin ng maliit. Ang sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang basong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa inyo. Yan, napakahalaga, di ba, mga kapatid? Pag may nakita kayo na alagad, suriin nyo mabuti kung anong kailangan nila dahil kami ay uhaw, mga kapatid. Uhaw kami, naghahanap kami kung sino ang mga sumusunod sa utos ng ating Ama. Doon kami nauuhaw. Kinauuhawan namin na hinahanap palagi ay yung mga sumusunod sa utos ng ating Panginoong si Isaw. Doon kami nauuhaw, mga kapatid. Hindi sa kung anong bagay. Dahil ang mga salita nga dito, na nakasulatan ay napaka-talinghaga. Napaka-talinghaga nitong mga salitang ito. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo itong dito sa 41. Ang tumanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. Ngayon, ang propeta, mga kapatid, ay yung binababasahin natin sa Gawa 3:22-23. Siguro alam nyo na yan. Kailangan pa ba natin basahin? Pero tingnan natin sandali. Yung dapat tanggapin na sinasabing propeta. Gawa 3:22-23.
Ito tungkol na binabanggit doon sa ang tumanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. Yan. Basahin natin yung propeta na dapat tanggapin, mga kapatid. Gawa 3:22 hanggang 23. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Kita niyo mga kapatid, may pagpuksa na magaganap kapag hindi kayo nakinig dito sa propeta na binabanggit dito kay Mateo na salita ng ating Panginoon na si Isa na kailangan tanggapin ang tumanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. Sa pangalan ng propeta, kaya nga propetang kagaya ni Moises dahil itong propetang ito ay nasa pangalan ni Moises. Propeta na kagaya ni Moises. Ngayon, ito pa yung isa nating pansinin mga kapatid. Kita nyo. Basahin natin ng dahan-dahan. 41. Basahin natin dahan-dahan. Ang tumanggap sa isang propeta. Marami bang binabanggit dito mga kapatid? Ang sinabi isa lang. Ang tumanggap sa isang propeta. Dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. Isa lang mga kapatid ang tinutukoy. Bakit ang daming relihiyon? Sino-sino yung mga propeta nila, mga kapatid? Hindi nyo ba iniisip yung gano'n? Hindi ba sumasagi sa inyong isipan? Kung bakit napakaraming relihiyon ay ang tinutumbok sa banal na kasulatan na dapat tanggapin ay isang propeta lamang. At yun yung may dala-dala na pangalan na kagaya ni Moises, mga kapatid. O diba? Naikuha natin yan, naisingit natin sa ating puso at isip. Naunawaan ninyo mga kapatid to. Malinaw ba sa atin? Sana malinaw sa inyo. Isa lang na propeta ang dapat tanggapin at makikita. At walang iba kundi yung nagsasalita sa inyong harapan. Kaya nangyayari ito mga kapatid, ngayong huling araw, dahil huling araw na nga eh. Ito na yung kumbaga sa biyahe mga kapatid, last trip na ito. Kaya huwag ka na magpatumpik-tumpik mga kapatid, sumakay ka na dito sa biyaheng ito. Last trip na ito mga kapatid. Wala nang susunod na biyahe. Last trip na nga. Huling araw na nga eh mga kapatid. Wala nang ibang sasakyan darating pa. Doon naman sa isa, pakinggan naman natin mabuti yung sinasabi. At ang tumanggap sa isang taong matuwid. O, isa na naman ito. Dahil sa pangalan ng isang taong matuwid, ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. May isa palang taong matuwid, mga kapatid. Itong isang taong matuwid, saka itong isang propeta na ito ay iisa, mga kapatid. Naniniwala ba kayo? Yung isang taong matuwid at saka yung isang propetang ito ay iisa.
Tapos ito, tingnan natin dun sa ano. Dun kay Ezekiel. Basahin natin kay Ezekiel 2:1. Yan, tingnan natin. Kay Ezekiel 2:1. Tumuto kayo mabuti sa binabanggit ng Espiritu Santo sa atin. Ezekiel 2:1. Basahin na natin kung atin ang natagpuan. Tingnan nyo, sa pamagat pa lang. Ang tawag sa propeta. Kita nyo. Ang tawag sa propeta, ang sabi dun sa banggit kanina, ang tumanggap ng isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. Ngayon, ang pagkatawag sa propeta ay ito. Ezekiel 2:1, sinabi niya sa akin, anak ng tao, tumayo ka sa iyong mga paa, at ako'y tumayo at nakipagsalitaan sa iyo. At ako'y makikipagsalitaan sa iyo. At ang Espiritu ay sumaakin nang ako'y magsalita, nang siya magsalita sa akin, at itinayo ako sa aking mga paa, at aking narinig siya na nagsasalita laban sa akin. Nagsasalita sa akin. Doon sa 3, mga kapatid, nakalagay doon, hanggang 7 pa naman to. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, sinusugo kita sa mga anak ni Israel, sa mga bansa na mapanghimagsik, na nanganghihimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga magulang ay nagsisalangsang laban sa akin hanggang sa kaarawan ng ito. Tuloy natin hanggang 7. At ang mga anak ay walang galang. Tanyo, marami ngayon yung mga anak, pinapatay yung mga magulang. Diba? Karami kong nakikita, narinig sa mga balita sa TV, anak pinapatay, pinagsasaksak yung magulang. Hindi lang magulang, pati yung lula. Maraming ganun. Sa kawalan ng turo, sa kawalan ng tunay na aral, mga kapatid, kaya nangyayari yung ganun. Walang takot sa ating Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ituloy natin hanggang 7. Nasaan na tayo? Number 4, at ang anak ay walang galang, mapagmatigas na loob, sinusugo kita sa kanila, at iyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong si Isaac, at sila sa diringgin man nila o sa itatakwil man nila, sapagkat sila'y mapanghimagsik na sambahayan. Gayon man ay matatalastas nila na nagkaroon ng propeta sa gitna nila. Maunawa nila na may nagkaroon ng propeta dito sa gitna ng ating bayang Pilipinas. At ikaw, anak ng tao, huwag matakot sa kanila, umatakot man sa kanilang mga salita, bagaman maging mga dawag at mga tinik ang kasama mo, at bagaman ikaw ay tumatahan sa gitna ng mga alakdan, huwag kang matakot sa kanilang mga salita, umanglupaypay man sa kanilang mga tingin, bagaman sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. At iyong sasalitain ang aking mga salita sa kanila, sa diringgin o sa itatakwil man, sapagkat sila'y totoong mapanghimagsik. Mo kasalukuyan. Ganito talaga. Kaya konektadong mabuti itong sinalitang ito ng ating Panginoong si Isa dun sa Mateo 10:41. Diba? Nandun sa isang bersikulo. Ngayon nandito rin sa isang bersikulo sa Ezekiel 2:1.
kung sino yung propeta, kung ano yung, at kaugnay din yung isang taong matuwid na binabanggit niya dun sa ano, at ang tumanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. Dahil ang pagkaalam kasi ng mga tao, ang ating Panginoong si isa nung nandito sa lupa ay siya ay tao. Diba? May relihiyon na ipinapangaral na siya ay tao. Tao lamang. Nababanggit kasi na siya ay anak. Ang iyong dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Sabi kay Maria ng Anghel, si Miguel. May binanggit pa nga doon na ang taong si Kristo. Pero ang binanggit doon, Kristo. Hindi Jesus o isa. Kaya nga sabi nung banal na kasulatan na ito, binabago. Nung siya ay pinatay na ng mga tao, binago na siya. Nung siya ay binuhay ng ating Ama. Binago na, hindi na siya panon, wala na yung pagkatao sa kanya. Siya ay anak na. Bugtong na anak dahil natupad yung utos eh. Yung utos sa kanya ng ating Ama ay natupad niya, kaya siya ay tinuring na anak. At magkakaganon din tayo mga kapatid. Yung inuutos sa atin ng ating Panginoong si isa, pag ating natupad, ay tayo rin ang tawag sa atin ay kanyang mga kapatid. Pag tayo ay kapatid ng ating Panginoong si isa, tayo din ay anak ng kanyang Ama, na Ama na rin natin kung tayo ay tumutupad ng utos, kagaya ng pagtupad ng ating Panginoong si isa na kanyang ginawa dito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Hindi lahat anak ng Diyos, mga kapatid. Ang anak lang ng Diyos, yung nagsasalita at gumagawa ng mga ipinag-uutos ng Diyos, mga kapatid. Doon nananalayta yung kanyang dugo. Doon sa matumutupad ng utos ng ating Panginoong si isa o Ama. Kaya natutumbok dito, mga kapatid, na tapat at totoo ang nakasulat dito sa kay Ezekiel 2:1 hanggang 7. At yung pagkasugo nga nitong propetang ito, andun pa rin sa 3 eh. Dinugtong pa doon sa Ezekiel 3. Kita niyo yung pamagat doon sa Ezekiel 3? Ang pagkakasugo sa propeta. Tingnan niyo yung kung paano sinugo yung propeta, mga kapatid. Kung paano sa sinugo, ano yung nangyari sa kanya. Diba? O, kung ito babasahin natin mahaba. Pero, ito ay ano? Ito ay matigas ang ulo, mga kapatid. Parang nakakatawang pakinggan. Dahil pag sinabi kasi matigas ang ulo, ayaw sumunod. Ang katigasan ng ulo nito, mga kapatid, ay ayaw niyang sumunod sa masama. Yun namang katigasan ng ulo na nandito sa sanglibutan, ayaw sumunod sa mabuti. Ito yung kabaliktaran ko, mga kapatid. Ayaw kong sumunod sa masama. Yun yung katigasan ng ulo na ibinigay sa akin ng ating Ama. Kaya kung inyong napansin dito sa yung huling ano natin na i-upload, nabanggit ko na rin yan, nagamitin natin ang katigasan ng ulo natin sa pagsunod. Hindi sa pagsuway. Tingnan niyo itong anak ng tao na ito na pagkasugo sa kanya bilang propeta. Andun sa 8, tingnan nyo. 3:8. Simulan na lang natin sa sa 4, 3:4 hanggang 8, mga kapatid. Basahin natin, tingnan natin mabuti. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, yumaon ka, paroon ka sa sangbahayan ni Israel, at magsalita ka ng aking mga salita sa kanila. Sapagkat ikaw ay hindi sinugo
sa isang bayan na may ibang wika at may mahirap na salita, kundi sa sangbahayan ni Israel. Kita mo ito, sinugong ito ay hindi sinusugo, hindi sinugo sa bansa, sa bayan na may ibang wika. Hindi sa maraming bayan na may ibang wika at may mahirap na salita na ang mga salita ay hindi mo nauunawa. Tunay na kung suguin kita sa mga yaon, didinggin ka ng mga yaon. Ay darating din pala yung panahon na makikinig din pala dahil bilang na nga yung mga makikinig dito mga kapatid. Bilang na kung ilan. Ngunit hindi ka didinggin ng sangbahayan ni Israel sapagkat hindi nila ako didinggin. Sapagkat ang buong sangbahayan ni Israel ay may matigas na ulo at may mapagmatigas na loob. Tingnan mo pala yung original na bansang Israel ay may matigas ang ulo at mapagmatigas na loob. Ay doon sa dakong yun na hindi tayo pwedeng pumunta ron dahil naka-warning na sa atin na doon na talaga ay matitigas yung ulo. Matitigas ang loob. Ngayon, dito sa utso, narito, aking pinapagmatigas ang iyong mukha laban sa kanilang mga mukha at pinatigas ko ang iyong ulo laban sa kanilang mga ulo. O, kita nyo. Matigas yung ulo ng mga taga-Israel pero mas pinatigas pa ang ulo nitong anak ng tao na propeta na kagaya ni Moises. Mas matigas kaysa sa ulo ng mga taga-Israel. Ay mayamang bansa yun mga kapatid, yung Israel. Kaya pa sila ay parati yung kaguluhan sa kanila. Pero yung original at tunay na Israel, yung sumusunod sa utos ng mga kapatid. Pero yung bansang Israel, tingnan natin mabuti kung sila nga ba ay sumusunod. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan, malalaman natin mga kapatid. At kahit dito lang, sa palatuntunang ito, matutukoy na natin kung ang Israel nga ay talagang sumusunod sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Kaya kita nyo, yung tama yung turo sa atin nung nakaraang ating na-download, ay na-upload, na gamitin yung katigasan ng ulo sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ngayon, andun sa yung pagkasugo sa kanya kahit siya ay may matigas ang ulo. Kaya nga nag-aalit sa kanya yung mga mapanghimagsik dahil matigas yung ulo. Kaya sila may mga baril na nga May mga mapanghimagsik, may panghimagsikan, may mga armas yan Sinugo ako ng ating ama sa bayan na mapanghimagsik. Ay matigas yung ulo ko, hindi nila ko mapasunod sa kanilang kagustuhan. Kaya ako ginapos nila Andun sa sa Ezekiel 3, 25 hanggang 27. Ganito yung nangyari, ang pagkasugo sa propeta, ganito ang nangyari mga kapatid. 3 ng Ezekiel 25 hanggang 27. I-review lang natin ito yung mensahe niya. Sinasariwa lang natin dahil yung iba na tinatamad ng panuorin yung mga dati dahil karamihan kasi magit isang oras itong aming nai-upload. Yung iba tinatamad ng makinig dahil wala ka namang ang ginagamit kasi ng iba ay mata hindi yung tenga. Pag walang napapanood na nakakatawa o kaya ay nakakapanindig balahibo o kaya ay nakakagising ng dugo na sabi nila, aba hindi pinapahalagahan kung salita lang yung ating maririnig at walang mga views na mapapanood, binabaliwala na yan. Kagaya nito, sa lahat
sa lahat ng nai-upload mga kapatid, ito yung pinakamababa ang uri sa paningin ng sanglibutan. So, sabi ng ating ama, yung pinakamababa, kung sino yung napapakababa at pinakamababa, yun yung kanyang itataas mga kapatid. Kita nyo, ito ay na-memorize na namin. At sana ganun din kayo dahil paulit-ulit na. Yung nangyari nga ando sa Ezekiel 3:25-27. Ngunit ikaw anak ng tao, narito sila'y maglalagay ng mga lubid sa iyo at itatali sa iyo at ikaw ay hindi lalabas sa kanila. At aking paninikitin ang iyong dila sa ngalangala ng iyong bibig upang ikaw ay mapipi at huwag maging mananaway sa kanila sapagkat sila ay mapanghimagsik na sangbahayan. Hindi ako kumontra nung ginapos nila ko, ay nahayaan ko lang kung yung gusto nila. Kung ano lang itanong, yun lang yung sagot na dapat sagutin. Kaya hindi ako naging mananaway sa kanila nung oras na yun na ginapos ako ng mga mapanghimagsik, mga rebelde. Ngunit dito sa 27, ngunit pag ako'y nakipagsalitaan sa iyo, aking ibubukas ang iyong bibig at iyong sasabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong si Isao Ama. Siyang nakikinig ay makinig at ang nagtatakwil ay magtakwil sapagkat sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Kaya mga kapatid, sa pamamagitan ng maliit na mensaheng ito na lagi natin inuulit-ulit na ipinararating sa sanglibutan, sa lahat ng tao, sana ay magkaroon kayo ng kahit kaunting pangunawa sa mga bagay na ito. At para pagdating ng mga itinakdang oras ng ating Ama ng paniningil sa mga pagkakautang ng tao, dahil ang paggawa ng kasalanan mga kapatid, iya'y walang pinagkaiba sa utang na dapat nating pagbayaran. At ang kasalanan ay ang pagsuway sa buong kautusan. Ayan mga kapatid, sa pamamagitan ng mensaheng ito na ating nabanggit, muli tayo ay pasamantalang maghihiwa-hiwalay at muli tayong magkikita-kita sa susunod muling Sabado sa ating maliit na programa. At ating pakinggan muli mga kapatid ang patotoo na kinakailangan gawin sa bawat salita na ipinaririnig natin sa sanglibutan. Mayroong sasaksi sa mga salita dahil sinabi dun sa kay Hebreo mga kapatid, tingnan natin nandun sa Hebreo 10:28 mga kapatid, palagi natin itong tatandaan. Hebreo 10:28, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya dito mga kapatid, ang mga utos ni Moises ay nandito dahil dito nga nagsasalita ang propeta na kagaya ni Moises at na anak ng tao. Kaya kailangan mayroong patotoo dito mga kapatid. Yan, yung nasa Hebreo 10:28. Kaya yan mga kapatid, hanggang sa muli, tayo ay magdadaupang sa ganitong ring oras at araw.
ko'y inibig mo, nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad ko, dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay kong hiram ko sa'yo, bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon natulan ang panahon at kalakasan, hindi man ang kalayawan nitong sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay kong hiram ko sa'yo, bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko